Maligayang pagdating sa kilalang manlalaban ng Australia. Alex. In the blue corner from Australia, I give you Alexandros! Ang mga magagandang manlalaro mula sa Australia ay nakapasok na sa entablado. Susunod, bigyan natin siya ng isang round ng palakpakan at anyayahan siyang harapin sa parehong entablado. Here comes Yao the Hia, isang security officer mula sa Japan. corner from Japan, I give you Apollo Pia! Asul na manlalaro ng gilid na si Alex. Edad, 30, taas, 173 cm. Profesional na record, 37 fights, 27 panalo, 1-0 loss. Ang manlalaro ng pulang panig ay si Yao Hia Anbo mula sa Japan. Edad, 21, taas, 180 cm. Profesional na record, 15 laban, 11 panalo, 8 loss. Gayunman, ang referee para sa laban na ito ay si Enma Zhangtegang. May kahilingan. Kamusta mga manonood? Nanonood kayo ngayon? Ang site ng kompetisyon ng Imagine Mention Station. Ang kasalukuyang isinasagawa ay ito. Men's 65 kilo 32-person tournament quarterfinals group and semifinal. Sa ngayon, ang asul na bahagi sa field ay si Alex mula sa Australia. Ang pulang bahagi ay si Yao Hia mula sa Japan. Si Anbao Yao Hui ay kampiyon din ng negatibo isa event. Si Alex ang original Muay Thai champion mula sa Australia. Mga kampiyon ng dalawang bansa. Ang isa ay ang malayang pakikipaglaban. Isa na rito ang Muay Thai. Tignan natin ang banggaan na ito sa pagitan ng dalawang magkaibang estilo na ito. Isa na rito ang Muay Thai. Isa na rito ang kickboxing style. Dalawang magkakaibang estilo ng manlalaban na ito. Anong klaseng pagtatanghal ang magkakaroon ng ating Emmy Legend sa entablado? Alam nating lahat na ang mga manlalaro ng Hapon ay naglalaro ng napakalagkit at pinagmamasdan namin ang bawat galaw na ginagawa niya. Hindi kasing lakas ng mga manlalaro ng Thailand. Gayun din, ang mga pamamaraan ng boxing ay hindi kasing bigat ng mga nasa Europa at Amerika. Ang kanyang mga diskarte sa boxing at pagsipa ay hindi katulad ng sa Europa o Amerika. At ang mga atleta ng Thailand ay napakabigat. Sa tuwin siya ay nag-aaklas ng puwersa. Ang lahat ng mga welga ay napakatumpak at kontrol sa buong ritmo. Napakalagkit ng labanan. At ang dalas ng paggalaw ay medyo mataas. Ang isang ito, dumating din sina security Yao Hui at Yao Hui. Tinitingnan natin ito dahil tingnan natin ang kanyang taas. Kung ikukumpara sa kanilang mga kalaban, mayroon silang 7 cm na kalamangan. Pagkatapos ng pag-akyat, bagamat may kinalaman din ito sa paglikha ng distansya, ang paggawa nito ay isang bagay na magaling ka. Ang ganitong uri ng pagkontrol sa loob ng isang malakas na distansya ng sarili. Tama at napakaraming taon. Napakaraming laro ang nakita namin na nagtatampok ng mga manlalaro ng Hapon. Palagi naming nararamdaman ito. Talagang ginawa ito ng mga manlalaro ng Hapon sa panahon ng kompetisyon. Napakamatigas, hindi konserbatibo sa lahat. At tinitingnan natin ang mga manlalaro ng Hapon sa court. Sa totoo lang, wala akong gagawin na katulad ng mga ito. At tulad ng aming mga manlalaro ng sanda. At iba pa, lagi siyang naghahanap-hanap. Ang buong bilis ay napakabilis. Tignan mo siya, ang buong katawan niya ay puno ng kaunting ritmo. Ang maliliit na paggalaw ay ginagawa. Ito ay patuloy at walang tigil. Ito ay isang mataas na antas ng pagwawalis ng kalangitan, lalo na mapanganib. Tignan natin ang mid-range shot ni Alex. Ngayon lang, ilang magkakasunod na combo punches ang ginawa niya. Ang Bao Yao Hui ay Yao Hui din. Hinawakan niya ang titi ni Alex. Subukang gumawa ng isang thigh stumble. Ngunit may kakulangan pa rin sa kapangyarihan. Pinabagsak niya ang kanyang sarili. At sa paghahambing, sa palagay ko mas mabilis at mas mabigat ang pagsuntok ng mga mandirigmang Hapon. Dahil mabilis, at ang pangunahing bagay ay katumpakan. Ang katumpakan ng dula ay napakataas. Higit pa rito si Alex. Dahil mas marami pang mga pamamaraan sa bunting. Nakita namin ang unang laro sa pagitan ng dalawang koponan na natapos. Nakikita natin na ang magkabilang panig ay lalong lumaki. Gawin ang mga bagay na ito tulad ng paghahagis o pagwawalis ng iyong binti. Pagkawala ng balanse, ang mga paggalaw na ito ay nangangailangan ng isang sentro ng balanse. Kadalasan ay nagpapakita rin ng talento si Yao Hui. Nangangahulugan ito ng sadyang pagsugod. Sa palagay ko ito ay isang paraan upang magamit ang mga patakaan upang maprotektahan ang lahat ng aspeto ng aking physical fitness.
Siyempre, nag-enjoy talaga ang mga manunood sa eksena sa panonood ng ganitong uri ng shot. Narito ang ganitong uri ng pisikal na pagkawala ng balanse. Tulad ng isang dramatikong pagbabago ng katawan. Sa palagay ko ang magkabilang panig ay napaka-epektibo, at sa palagay ko ang ganitong uri ng visual na epekto sa mala ay lubos na epektibo. Sige, pumasok ang laro sa ikalawang laro. Hindi nakuha ang malawakang sipa ni Security Yahoo. Nakita ko si Alex. Laging sinusubukang isara ang distansya. Hawakan ng mahigpit, i-clamp ang iyong mga braso ng magkasama. Ito ay lamang ang uri ng pag-alog ng pagkilos. Pinilit ang aking paraan sa laro. Nag-practice din siya ng malapit sa kuha na suntok kasama si Anbao Yahoo. Ang ganitong uri ng suntok, ito ay isang sipa na tumama sa singit. Ito ay isang hindi sinasadyang pagkilos. Tignan natin ang mabagal na paggalaw. Ngayon lang, ang security guard na sina Yao Hui at Yao Hui ay tumalon lang sa tuhod. Habang si Alex ay nag-aangat ng tuhod para ipagtanggol. Nang lumapag ang lumilipad na tuhod, hinawakan ito ng crotch area na ito. Ito na ang titi ni Alex. Kaya ang taktika ni Alex. Napakalinaw. Narito ako. Tungkol sa distansya, gumawa lang ako ng napakahusay na pagtatanggol. Pagkatapos ay mas mahigpit ko itong idinikit ng paunti-unti. Nasa distansya ako. Ididikit ko ito ng mahigpit para sa iyo. Ilapat ang aking distansya. Pagkatapos ay gumawa ng ilang panloob na layer. Isang mahusay na kombinasyon ng pag-atake ng pag-atake. Nakikita natin na patuloy pa rin silang sumusulong. Okay, kombinasyon plus sweep. Isa pang pagwawalis at mataas na pagwawalis. Ang ikatlong mataas na pagwawalis. Sa distansyang ito. Sa palagay ko iyan ang distansya sa pagitan ng seguridad at Yao Huya. Dahil ito ay mula sa arm span, taas at span ng braso. Ang seguridad ni Yao Hui ay may malinaw din kalamangan. Tama at bukod pa rito, kakayahang magsimula ng isang solong pagkilos. Sa palagay ko hindi kasing bilis ni Alex si Anbao Yao Hui. Sige, nakikita natin na ang seguridad ni Yao Hui ay halata rin. Nang makita ito, malinaw na nabunyag si Alex. Inisip ko lang na gagawin mo ito para sa akin. Sinusubukang itulak ako sa loob. Bigyan mo ako ng combo attack. Gumawa ako ng ilang tuwid na linya. Ang ilan sa mga pamamaraan ng pagharang ng kamao at mga pamamaraan sa binti. Malakas ang kakayahan ni Yao Hui na kontrolin ang distansya. Ito ay isang sakripisyo sa sarili. Walang malinaw na epekto, ngunit tulad ng isang biglaang paglipat, maaari pa rin itong sorpresahin ang mga manonood. Nagdadala ng mga sorpresa. Isang serye ng pinagsamang mga suntok at pag-atake sa tuhod. Malaki rin ang nadagdagan ng bilis ng pag-atake ni Anbao Yao Hui. Sige, napakabilis ng backhand straight punch. Nakita ko ang depensa ni Alex. Ito rin ay medyo siksik. Gumamit din si Anbao Yao Hui ng ilang proactive punches sa ikalawang round. Sa pagharap kay Alex na may mahigpit na depensa, tila hindi gaanong halata ang nakakasakit na epekto tulad ng sa unang laro. Ito ay isang backup na plano. Panoorin natin ang aming magkakasunod na mga security guard na si Yao Hui at ang kanyang magkakasunod na combo strike. Lahat ng mga putok ay nahulog sa depensa na braso ni Alex. Tingnan natin si Alex kapag malapit na siya. Ito ay isang patag na hook suntok na nakatuon sa tiyan. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Sa wakas ay nakapasok na. Bawat suntok na ginagamit ko ay isang mabigat na suntok na nagdudulot sa iyo ng mas malaking pinsala. Natapos ang ikalawang laro, pakiramdam ko ay nagsisimula na ang ikalawang laro. Matapos malinaw na kunin ni Alex ang ofensibang tempo, ito ay isang pagsasaalang-alang para kay Anbao Yao Hui at sa kanyang mga malalapit na kasamahan. At ang presyon ay tataas. Kaya ang security guard na si Yao Hui ay patuloy lamang na umatras. Paglikha ng distansya, patuloy nilang isinasagawa ang paghaharang nito. Tignan natin ang pangalawang laro. Seguridad ang tibay ni Yao Hui ay dapat na bumaba ng napakabilis. Sa pamamagitan ng mabagal na pag-reply, nakikita natin na ang mga suntok ng security guard na si Yao Hui ay talagang napakahusay. Bagamat tinamaan nito ang braso, ngunit nakikita mo pa rin ang kamao na ito sa pamamagitan ng guwantes. Pagkatapos ay tumagos ito at tinamaan ng malakas na suntok ang ulo ni Alex. Nagsimula na ang ikatlong laro. Sa ikatlong laro, ang magkabilang panig ay nagsimula mula sa medyo malayo sa larong ito. Ngayon, ang seguridad na si Yao Huya ay gumagalaw sa ganitong uri ng hakbang, at ang intensyon na kontrolin ang tempo ay lubos na malinaw.
hindi ka lang nila bibigyan ng pagkakataong mag-promote tulad ni Alex. Sige, direktang pag-atake ng tuhod. Ipinapakita nito na naglakas loob pa rin si Alex na patuloy na mag-charge pasulong. Tama, gamitin ang kanyang mga pag-atake sa tuhod para umatras. Gumawa siya ng suntok at kontra-atake. Sipain ng diretsyo sa ulo. Baka maapektuhan din ito ni Alex. Una, ang security guard na si Yao Hui ay may teknikal na panghihimasok din. Ang pangalawang dahilan ay ang kanilang physical na fitness ay maaaring bumaba ng bahagya. Ilang beses nang nabigo ang ganitong uri ng pamamaraan ng kamao. Tignan mo, isa pang kaso kung saan nabigo ang boxing technique. Sa paghahambing, sa palagay ko ang mga suntok ni security Yao Hui ay mas mapagpasya. Ang ilan, mas mapagpasya. Kung lalabas ako, kukunin ko ito, naglalaro man ako o hindi. Mabilis siyang bumalik at pagkatapos ay lumipat sa susunod na hakbang. Ang mga atletang Hapon ay may kamalayan sa paggalaw at pagkakapare-pareho. Malakas ang kanyang kakayahang samantalahin ang mga pagkakataon. Mabuti, suntok counterattack. Isang napakahalata na mataas na pagwawalis. Sa puntong ito, itinaas ni Alex ang kanyang kamay. Isa pang malakas na flat hook sa tiyan pagkatapos ng malapit na sikli. Ngunit makikita natin na ang seguridad na si Yao Hui ay malinaw na nagtatanggol at ang kanyang layunin sa pagtatanggol ay napakahalata. Tama, at sa paghuhusga sa abs ni Yao Hui, malamang na hindi ito gaanong nakaapekto sa kanya. Kahit alam ko na nang pumasok ka, 2 beses mo akong sinaktan ng sunod-sunod. Ito ay isang serye ng mga welga. Sa puntong ito, nakikita natin na bumabarin ang tibay ng security guard na si Yao Hui. May mga sitwasyon na lumilitaw sa panahon ng pag-urong. Sa puntong ito, ang mga nakakasakit na intensyon ni Alex ay lubos na direksyon. Dahil ngayon ay posible na ang kompetisyon. Siguro wala pang 1 minuto, tapos na ang laro. Ngayon si Alex talaga. Hindi ako gagawa ng masyadong maraming para sa'yo. Hindi ako gagawa ng anumang groundwork para sa'yo. Ako, hindi papasok na ako. Ipagtanggol mo man o hindi. Paulit-ulit kong sinusuntok, itinaas ko ang kamao ko at inihagis ito. Anyway, in the end, it's all about giving it all, whatever. Ito ay isang desperado na bilis. Wala rin akong pakialam sa'yo. Hindi ko rin tiningnan ang mga gaps. Pagkatapos ay wala ng basehan. Tatawagan ko lang ito ng direkta. Sa kabaligtaran, nakikita natin. Bagamat si Anbao Yao Hui ay may patas na pananaw din sa kanyang pisikal na kalagayan. Ngunit natapos ang 3 round. Bagamat sa 3 laro, nakita namin na bumabarin ang tibay ni Yao Hui sa seguridad. Ngunit makikita pa rin natin ang ilang pagbabago sa kanyang pagganap. Batay sa isang tunay na sitwasyon mula kay Alex. Gumawa ng ilang mga pagsasaayos. Malinaw na malinaw ang layunin nito. Sa ikalawang kalahati ng 3 pag-ikot, nakikita natin ito, Alex. Madalas talaga ang mga atake. Ito ay may ubi lang. Karaniwan hanggang sa 3 pag-ikot. Lahat ng mga manlalaro ay tumagal sa simula. Tumanggi pa rin siyang isuko ang kanyang puning pagkakataon sa pag-atake. Tunay ngang kapuri-puri ang diwa nito. Sige, lahat. Nasa aking mga kamay na ang resulta ng larong ito. Susunod, ipapahayag ko ang desisyon ng referee. Kupong Kirei, 1, 30 hanggang 27. Kupong Kirei, 2, 30 hanggang 27. Kupong Kirei, 3, 30 hanggang 28. Kupong Kirei, 4, 29 hanggang 29. Kupong Kirei, 5, 29 hanggang 28. Ang resulta ng laban na ito, nang inibabaw ang red flag.